Pan po natin, ito po, no, si Mike Abe po, sinibak. Actually, sinibak siya eh. Kung ano man yung gusto niya sabihin, hindi po yan totoo. Ang basa ko riyan, sinibak siya, no? At nangangatwiran lang siya, kaya siya sinibak dahil in-expose niya yung katiwalian sa PTB4 ng PCO. Pero actually, sinibak ka. Kasi palaangal ka. Okay, pag-usapan din po natin. Ito po, nagpauso na naman tong mga HOR. Gusto po nila na sa kainitan po ng galit ng mga tao para hindi mahalata siguro, hindi nila mapalusot sa normalan yung pagbabago ng konstitusyon. Nananawagan po sila ng konkon, pero kunwari, para maibaba yung yun pong edad ng pagiging presidente. 'Di ba? From 40 years old gagawing 35. Hindi ko po maintindihan kung kayo po ay napakalaking usapin ba nun para magbago ka ng konstitusyon. Hindi sa akin mainipin ba yung mga 35 years old? Sa tingin nyo ba kapanipaniwala na magpe-presidente 35 years old na tao? Kung magaling ka pa, di magdagdag ka lang ng 5 taon para 40 ka na, di ba? Hindi po yan. Mayroon po tayong nakikita na gigimikan lang nila yan para mailusot talaga si Martin. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, yung ano pa bang pag-uusapan natin? Ayan, diversion lang po yan. Sabi ng PDP Laban. Yan pong konkon na yan. Diversion lang dito sa kinakaharap nating mga problema. Okay. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Una, ito po si Mike Abe. Pinanood ko yung kanyang himutok eh. Ang sinasabi niya, aminado yan, ayaw niya lang sabihin sinibak ako dahil ako ay angalero. Alam niyo po, tinindihan niya eh. Pwede rin naman nakikiuso siya. Siguro nagpapalapad ng papel sa presidente ng Pilipinas, di ba? Na akala niya napaka-importante niyang tao sa PTB4. Na siya po ay untouchable sa PTB4. Alam mo, Mike Abe, yung status mo ng ganyan, pwede lang yan kung ano ka, mala Noli de Castro ka, hindi ka pwedeng tanggalin basta-basta ng ABS-CBN o kaya Mike Enriquez ka sa Channel 7. Ang layo mo naman kay Noli de Castro tsaka kay Mike Enriquez. No? Yung sa iyo ba iinog yung PTB4? Di ba? Mas maganda pong tawagin na karma mo yan. Karma yan. Okay. Alam nyo, inaangal niya, hindi naman ako nag-research, na-intriga lang ako. Kasi asar ako dyan eh. Binanatan din ako niyan dati. Okay. Alam niyo po, ako naging leader ako eh. Kahit maliit lang na, sabihin natin maliit lang na organisasyon. Ang ayaw po ng mga leader, no? Meron kang nakitang problema, sabihin mo sa akin kasi baka magawan ko ng paraan. Alam niyo yun? Kung leader nyo kung kinikilala, hindi ko naman makikita lahat eh. Lalo na kung bago lang ako. Di ba? Sabihin mo sa akin yung nakikita mong problema, baka magawan ko ng paraan. Lalo na kagalang-galang ka. Okay. Ibig sabihin, eto si Mike Abe, nakakita ng problema, brinodcast kagad. Hindi naman po sa ano, no? Hindi naman siya vlogger. Siya po ay tauhan. Hindi po ba? Kung tauhan kita, halimbawa ako may-ari ng kumpanya,
Kung tauhan kita at babanatan mo yung mga pasilidad natin, magagalit talaga ako sa iyo kasi ang dali lang naman solusyonan. Alam niyo sa totoo lang, ano ba inaangal talaga ni Abe? Mainit daw dahil walang aircon? Baka naman hindi alam ng PC. Alam niyo yung PCO siya eh. Yung pinakapinuno nila PCO eh. Ibig mo sabihin, pati yung aircon? PCO po, buong Pilipinas po siya PCO. Yung si Dave, di ba? Hindi ko po pinagtatanggol. Pinapakita ko lang po sa inyo kung bakit posibleng, kung ano yung dahilan, hindi kunwari, as sa leader, point of view ng isang leader. Alam niyo po, alimbawa ako leader sa eskwelahan, alimbawa po ako principal. Sa tingin niyo ba lahat ng mga nangyari sa mga bawat room, alam ko? Unless na sabihin mo sa akin na yung bubong sa room mo ay butas, hindi ko magagawa ng paraan yan. Baka namang maliit na bagay lang yan. Di ba? Baka yung inaangal mo, kayang-kaya kong lutasin. Kasi, corruption kagad. Corruption. Putya, simple lang naman yung problema ni Abi. Nainitan. Nainitan ka, tapos ikokonekta mo sa corruption. Baka kung sinabi mo yan sa boss mo, boss, sira yata aircon natin. Sira ba? Hindi ko alam. Buti sinabi mo. Hindi po ba? Okay lang sana kung nakita niya yung mga tinatagong mga lihim na may mga tongpats. Yung bumili ng telebisyon Putya, kakikita niya pa lang na ang telebisyon na yan, 20 mil lang. Tapos, ang sabi dun sa resibo, 120,000. Buti sana kung ganong mga corruption yung natuklasan niya. Overpricing. Ang sinasabi niya, nainitan siya. Naka-Amerikana. Naka-Amerikana nga. Isa pa raw, may tulo. Alam mo, napakasimple ng mga problema ni Mike Abe. Kung ako leader kasi, di ba, sabihin mo sa akin, tulo lang yan Bakit mo i-broadcast di ba? Bakit mo i-broadcast sa channel mo? Bakit mo i-broadcast sa PTV4 na tumutulo yung mula third floor hanggang first floor? Palangal ka pala hindi ka naman kagalingan. Okay lang na, 'di ba, ang attitude binabagay yan una sa muka. At saka ikalawa, sa worth mo bilang tao. Sa tingin nyo ba siya yung pinaka hindi pwedeng palitan? Siya ba yung main anchor ng PTV4? Siya ba yung pinakasikat na anchor ng PTV4? Hindi naman Kayang-kaya kanta. Ano sabi ni Amik? Gusto niya sundin si Bongbong president yun. Akala niya pupurihin siya. Ayun, sinibak iyak. Kaya nga, di ba? Kung ako po ang pinuno niya, sisibakin ko rin yan. Dito na lang sa channel ko Alam niyo kung anong ayaw ko rito, di ba? Yung tuturuan niyo ko ng topic. Makulit ka. Gusto mo pang ipagpilitan na yan ang topic ko. Pwede ka nang lumabas. Biruin mo yun, simpleng problema lang. Aircon. Hindi gumagana. Putan, dali. Aircon lang. Mga amo mo yan Kaya talagang hindi talaga marunong mangamuhan to si Mike Abe. Pag ikaw pumasok ka sa organisasyon, hindi po pwedeng katulad kami sa Birada, pumasok kami diyan. Sinasabihan kami kasi pare-pareho kami palamura, di ba? Yung mga bastos na mga joke.
Nasasabihan ka eh. Natural, sundin mo yun. Kung ayaw mong sumunod, umalis ka na rito sa organisasyon. Nagurgur ba agad? Hindi naman na. Gurgur na ba tayo? Biriin mo, ikaw ay gobyerno, nasa gobyerno ka, tapos ikaw ang unang babana sa estasyon nyo dahil lang walang aircon na tumutulo. Sinibak po siya dahil palaangal. Sinibak si Mike Abe dahil palaangal po. Inaangal sa ere. Hindi naman po siya palaangal na sinasabi niya lang. Hindi. Inano niya. Sinabi niya sa programa niya sa PTV4 na hindi gumagana yung aircon nila. At may tulo. Sabihan nyo lang na maligalig, wag lang turuan kung anong pag-uusapan. Thank you very much sa padoble, Amik. Yan. Okay. Yun yung point doon, kaya siya tinanggal eh. Talaga kahit sino mabubwisit eh. Biruin mo, bagong-bago pa lang. Di ba bago pa lang yung kanyang boss? Hindi pa nga yata na permanent eh. Hindi pa nabibigyan talaga ng item eh. Kumbaga acting PCO pa lang eh. Tapos sisiraan mo kagad na ang simple lang naman ng mga banat ni Abe, kaya hindi ako naniniwala. Ayun na nga, baka balak mo na ikaw yung ikaw yung italaga, tapos corruption kagad. Corruption? Puta, aircon. Hindi lang gumagana yung aircon, corruption na kagad. Pwede namang nasira lang, tapos wala nagsasabi. Di ba? Dapat ikaw na nagsabi, boss. Kausapin nga kita masinsinan. Sira po yung aircon ko, naiinitan ako eh. Naka-Amerikana ako eh. Tignan nyo po, from the point of view naman ng leader, maasar ka talaga eh. Ako nga, pag nagkwentuhan sila, tignan mo tong halimbawa, leader ka ng isang kumpanya, tignan mo tong boss natin. No? Magagalit ka na pag nagbubulungan, narinig mo na ikaw ang pinag-uusapan. Eh. Yung pa, brinodcast mo sa programa mo. Kung hindi ka ba... Yan po ang pagkakaiba ng mga mahihina kukote. Chinismis. Correct. Di ba? Tayo, reklamador tayo. Kasi ito po trabaho namin. Kasi maaring, bakit po namin nirereklamo? Kasi ayaw sabihin ng mainstream media. Nagpa-triple pa si Amik. Tapos dyan niya malalaman kung may kakampi sa kanya na kapwa niya ensaymada or babanatan din siya, kawawang bata. Tsak yan, babanatan siya ng mga ng mga loyalista. Walang katuturan yung inaangal mo. Laki-laki ng problema ng bansa. Ikaw, aircon lang. Sabihin mo sa boss mo, baka naman hindi alam ng boss mo na nasira na yung aircon. Ano yung tinanggalan ka ba ng aircon? Hindi ako naniniwala na may aircon kayo dati nung nagpalit, tinanggal na aircon nyo. Imposible. Virgo Rocks, thank you very much. Sa 8 Hong Kong dollars. Yan, karma ang tawag dyan. Kaya raw ang putla. Dahil sanay sa aircon. Simple lang po yun. Baka nga hindi alam ng amo niya na ng boss niya na sira yung aircon. Okay, punta na po tayo rito sa mga totoong balita. Natutuwa lang tayo riyan kay Mike Abe kasi eto po, kita nyo
Ang laki na ng problema natin, princess. Princess. Princess ang babae. Ang galing na magsalita ng Doronel na yun, no? Doronel. Ano trabaho mo, Doronel? Princess. Ito po si Princess Abante. Tignan nyo, ha? If the Dutertes truly believe in accountability, they should start by releasing their own SALNs to the public instead of inventing lies to cover up their own failures. Alam mo, Abante, princess. Ha? Princess, makinig ka, princess. Malaki po ang problema. Malaki ang problema ninyo, corruption. Kita na po ng lahat ng tao, no? Ikaw naman spokesperson ka na nga. Gaya-gaya ka pa kay Auntie Claire. Yan lang din ba papel mo? Banatan din ng Duterte? Mali siya ng pang-intindi sa spokes eh. Ang spokes po, tagapagsalita ka ng HOR ni Martin Romualdez. Ibig mo sabihin, ang tanging kayang gawin ni Romualdez, siraan ng mga Duterte. Wala na po yan. No? Wala na yung mga ganyang mga pautot nyo. Hindi nyo maliligtasan na punong-puno ng korupsyon ang bansa sa pamamagitan ng pagbanat na naman sa Duterte. Alam nyo, sawan-sawa na yung mga tao sa kado-Duterte nyo. Magbago naman kayo na style. Wala nang katuturan yung mga pinaggagawa ninyo. Princess. O, eto po, si Siel Jokno naman. Sabi po ni Siel Jokno, sa lahat ng klase ng korupsyon sa ating pamahalaan, yung pinakamasahol ay yung pangungurakot sa DepEd at social services natin. Bakit naman DepEd ang pinakamasahol? Kasi dating DepEd secretary. Oy, Siel Jokno. Lahat ng taong bayan alam na ang pinakamasahol na korupsyon yung Ghost Project. Tapos sa'yo, DepEd. Matindi tayo. Okay. Eto na naman ang laki na ng tinanda ni Martin, no, sa totoo lang. Ibang uri na po si Martin ngayon, no? Yung ilang taon nila, 3 years. 3 years niya under ng kay BBM. Ang laki na po ng itinanda nito ni Martin. Okay, eto po si Martin, sabi niya, kalat na naman to, alam niyo naman, bakit lahat ng sabihin ni Martin kinakalat ng mainstream media kahit walang katuturan? Ganyan din dati si Leni Robredo. Naalala niyong panahon, may panahon na namamalansya lang si Leni. Si Leni pumunta lang sa, yun talaga, headline talaga, namamalansya lang si Leni. Si Leni, kahit saan anong gawin ni Leni, headline eh. Ito rin po ngayon si Martin. Ito po ang sinabi ni Martin, the House of the People will never condone corruption. Yan. Yung corruption daw po ay, ano ba yung condone? Hindi po patatawarin. Hindi po, anong tawag natin dyan? Hindi po palalampasin. Yan. Hindi po palalampasin ng House ang corruption. Ang gaganda ng pakinggan ng mga pinagsasabi mo. Thank you very much kay Yaguchi Aika na nagbigay sa atin ng 480 yen. Yan. Pautot lang yan ni Martin yung mga pinagsasabi mo. Totoo ba na hindi nyo palalampasin ng korupsyon? Hindi nyo patatawarin ng korupsyon, Martin? O eto tanong, bakit hindi nyo mailabas
yung sino yung nag-insert sa 2025 budget. Bakit hindi nyo mailabas yung minutes of the meeting ng small committee? Yan yung hinahanap ni Tiangco eh. Minutes of the meeting ng small committee. Para makita ng taong bayan kung sino yung mga congressman na nag-insert ng budget noong 2025. Sabi mo, ayaw mo ng corruption, ayaw mong hindi ka sumusuporta sa corruption. Isagawa mo ang kapangyarihan mo. Ilantad mo kung sino yung mga nag-insert. Sino yung mga miyembro nyo na nag-insert. Thank you very much sa padoble ni Yaguchi Aika. Sino talaga yung mga nag-insert ng mga budget sa 2025? Kasi yan po yung dagdag pa kape daw, sabi ni Yaguchi. Thank you very much, Yaguchi Aika. Yan yung pinagmulan ng malaking korupsyon eh. Yung mga insertion ninyo. Saan dinala? Tinanong si Herbosa, hindi niya alam kung saan dinala. Yung kinuha nyo sa PhilHealth, saan nyo dinala? Kung talagang ikaw ay ayaw mo ng korupsyon, ilantad nyo. Kung hindi, salita lang yan. Magaling ka lang sa salita. Ang the best pa, ito talaga, pinaka-the best mong gagawin. Paatinin mo sa hearing ninyo si Saldico at hinahanap na siya ron ng mga kapwa nyo congressman. Tsaka si Dong Gonzales. Sa bagay, hindi pa nila hinahanap si Dong. Si Saldico, kailan mo papaatinin sa hearing ninyo? Hearing mo yan, ha? Hindi hearing ng Senate. Sa hearing nyo, kailan mo papadala? Kailan mo sasabihin kay Saldico na umuwi na sa Pilipinas para sagutin yung mga katulad ng gusto mong pauwiin si Tebes noon? Sinasabi mo, Tebes, umuwi ka na para yung maharap mo yung kaso. Eto, wala namang kaso. Sasagot lang siya. Magkakakaso lang siya kung mali yung sagot. Yung battle po sa corruption, Mr. Speaker, hindi po yan nakukuha sa talkies lang, sa magandang mga statement. Kinakailangan po makita namin sa aksyon na ina-announce ninyo, yung mga tao gustong pagpaliwanagin si Saldico. O ngayon, iharap ko sa inyo si Saldico para magpaliwanag. Yung mga ganun ba? Ito yung mga in-insert namin. Yan yung mga hinahanap eh. Ako, si Saldico, kung sino pa man yung nag-insert, kami ang nag-insert yan. Yun po yung gusto naming marinig para maniwala kami na kayo ay anti-corruption. Bago tayo pumunta dito sa Konkon, ito po, meron lang, ang ganda pala nito nanay ni Daniel. Akala ko sobrang taba lang nito o ano lang to. Anong tawag dito? Photoshop ba yan? O ganyan talaga kaganda yan si Carla Estrada. Ang sabi po ni Carla Estrada, nanay ni Daniel, bumanat, di kasalanan maging mayaman. Okay, alam po ninyo, no? Wala naman po nagsasabi na kasalanan maging mayaman eh. Opo, kahit hindi, wala naman naghanap kay Tambaluslos, kahit alam po natin, si Saldico hinahanap eh. Baka saan siya hanapin sa Senate? Nanay ni Daniel, bumanat na di kasalanan ang maging mayaman. Tama naman po yun, na hindi po kasalanan na maging mayaman. Lalo na kung ang kinayaman mo ay galing sa pagtatrabaho mo, di ba?
May mga napanood ako, yung mga taga-Spain ba, o basta Italy ba o Spain. Ang trabaho nila, naglilinis ng mga mansion sa Italy or Spain, nakalimutan ko na eh. Pero dun sa lugar, sa bahay nila, sa probinsya nila, kasi lalaki ng bahay ng mga nililinisan nila, yung bahay nila sa probinsya. Masama po ba yumaman? Hindi po. Masama bang i-flexion pag may mansion ka? Na ikaw ang trabaho mo sa Europa maglinis ng mansion tapos nakapagtayo ka ng mansion? Hindi po masama yun. Hindi po yan yung kinakantsawan namin sa mga Nepo babies. Ang kinakantsaw namin, kaya kami galit sa mga Nepo babies. Dahil alam natin na nakaw. Alam natin na nakaw yung ikinayaman nila. Sana bago ka sumausaw, Carla Estrada, mahiya ka muna. Wala kaming pakialam sa'yo kung mayaman ka ngayon. Hindi pumasok sa utak namin. Nabanatan ka sa pagyaman mo. Artista ka, yumaman ka sa pag-artista. Very good. Ibig sabihin, yung laki ng kinikita mo bilang artista, naipon mo, hindi ka waldas, hindi ka nag-adik, kaya ka siguro yumaman. Kasi malaki talaga eh. Malaki talaga mga sa kanila eh. Pero hindi ka naman kasali. Wala namang bumabanat sa yaman mo eh. Di ba? Carla Estrada. Ay, anong pangalan to? Carla Estrada nga, di ba? Carla Estrada. Huwag kang sumausaw. Binabanatan ng mga tao, yung Nepo babies, at saka yung mga Diskaya, dahil alam namin na galing yun, sa hindi patas na paraan. Galing yun sa nakaw ng mga kontrata nila. Huwag kayong sausaw ng sausaw. Galit na nga mga tao, putya, sasawsaw pa kayo. Gusto nyo ba magalit sa inyo? Tao ba yan ni Tambi? Hindi nga, tao yan. Paano naging tao yan? Ibig sabihin, kaya naman pala. Kala ko, out of the blue, biglang sumausaw eh. Okay, punta na po tayo rito. Ito po, may pahayag po yung PDP laban. Ito lang muna, Galit na galit yung abogado ni Diskaya o tiniyak ng pamilya Diskaya na mananagot sa batas ang mga may pakana ng protesta kaninang umaga. September. Talaga mapapanagot nyo sa batas yun. Ay, mga katropa ni French Castro, papanagutin daw kayo sa batas. Natatawa na lang ako rito eh. Ibig mo sabihin, okay lang na. Patawa talaga. Sa tingog. Tingog ka pala. Kaya pala. Ito po ang opisyal na pahayag ng PDP laban. Partido Demokratikong Pilipino, Deputy Spokesman Ferdinand Topacio. Ayan. We view the most recent moves emanating from leaders of the House of Representatives very closely identified with the Speaker Martin Romualdez, calling for a constitutional convention merely to lower the age requirement for President, Vice President, and Senators. Not only self-serving and inconsequential, but merely a diversionary tactic to distract the people from transcendental and escalating issue of flood control anomalies or floodgate. Okay. Sinasabi po ng opisyal na pahayag ng
tinitignan daw nila na ito pong moves ng mga congressman na kaalyado o malapit kay Martin Romualdez na ibaba ang edad para pagkapangulo mula 35, mula 40 gagawin 35. Yung senador naman mula 35 gagawin 30. Nakikita raw nila yan para magpalit ng konstitusyon. Okay, dalawa po yung pananaw natin dyan. Pinay Pilipinas, thank you very much. 20 THB. Kung ano man yung kahulugan ng THB. Okay. Dalawa po yung pananaw natin dyan eh. Una natin pananaw dyan, ito ay yung 35, yung 40 sa 35, yung face value lang muna. Kung totoong yan lang ang pakay nila. Ano po ang problema? Ano po ang malaking diferensya ng pagiging presidente po ay 35 at 40? Mas experiensyado na po yung 40 years old. Natatandaan ko nung 35 ako, height yan ng kagwapuhan ko eh. Laro-laro ka pa yan, di ba? Height ng kagwapuhan. Kumbaga, ang dami pang distraction sa utak ng isang 35 years old. Nagsisimula ka pa lang na mag-build ng yung kung politiko ka man, yung political career mo halos nagsisimula pa lang sa kung 35 ka. Tapos gusto nyo, inexperience ka pa. Kulang ka pa sa experience. Tandaan po ninyo, hindi po lahat nakukuha sa talino. Kinakailangan po ng maturity pa, more experience para ka maging pinuno. 35 years old, hindi ka pa po pwede talaga maging presidente niyan. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang. Sa anumang karera meron ka. Bakit nyo ipinipilit? Kung may exemptional po ngayon na mga leader na masyado pang bata, exemptional nga eh. Di ba? Huwag nyo pong gawing rule yung exemption. Lagi pong may exemption to the rule. Pero hindi po uubra. Halimbawa po, mayroon pong matalinong 5 years old na kaya niya na kagad mag-grade 1 kahit 5 taon pa lang siya. Pwede ba yun? Kaya po ng isang tao na mag-grade 1 kahit 5 taon lang siya. Pero hindi po siya ang rule dapat. Kung may isang taong kayang mag-grade 1 ng 5 years old, hindi mo pwedeng gawing batas ngayon na 5 years old pa lang, grade 1 na. Nakuha po ninyo? 35 years old. Ano yan? Hindi pa po, ano yan? Hindi pa po talaga yan, kumbaga, kulang na kulang ka pa sa experience. Tapos tatakbo ka kagad na presidente. May kakilala nga ako, senior citizen na eh. Hanggang ngayon, kulang pa rin na experience eh. Paano? Lumaki sa concert, nood lang na nood ng concert, o mismo nagko-concert lang. Happy-go-lucky ang buhay. Ang taglay-taglay niya lang, pangalan. Senior citizen na nga, hindi pa matured eh. Tapos 35 years old, gusto niyo nang patakbuhin? May baklabang presidente sa, ano na ba tayo?
Mamaya na yung question and answer. Kala ko question and answer na eh. Okay. Ikalawang punto, eto, konkon kagad. Konkon? Talaga? Gusto nyo kagad ikonkon yun? Babaguhin nyo sa ligang batas yung katwiran nyo kasi 35 gusto nyo maging pangulo? Utot nyo. Ang 35 po, napakabata po niyan. Para sa lahat. Yung mga napopromote para maging boss, napakabata pa ng 35. Huwag nyo pong gawing rule yung exemption. Merong mga 35 siguro na pwede magpresidente. Pero kulang siya ng experience eh. Sa real world. Kaya huwag nyo na pong galawin yung edad. Pinag-aralan po yan kung bakit po. At yan matagal ng tradisyon. Pero mo magiging presidente mo 35 years old. Eh nung 35 years old ako, kulang pa ako sa experience sa lahat eh. Hindi pa ako matured nun eh. Pag namoblema ako nun, sumusubsub pa ako sa dibdib ng mga... pero ang tingin ko dyan, tama tong PDP laban. Diversion lang to. Kasi alam nila, once na nagtangka sila, katulad nung nagtangka sila na baguhin ng konstitusyon sa pamamagitan ng papirma, yung PI, People's Initiative. Galit na galit tayo, di ba? Bakit nyo babaguhin yung konstitusyon, etc., etc. Baka kala nila ganun din yung impact niyan eh. Mailayo tayo sa tunay na problema natin. Nalantad yung malawakan nilang pagnanakaw. Speaking of malawakang pagnanakaw, alam mo nakakatawa, ito sinabi ko naman to sa birada kanina sa mga hindi po nakanood. Alam niyo nakakatawa ngayon? Ito na, laki-laki ng problema natin sa corruption. Tapos lahat ng mga kaalyado ni Marcos, wala nang bukang bibig, kundi sana mabuunan ni Pangulong Marcos yung independent body na mag-imbestiga. Independent, panay ganun sila, no? Inaano nila yung mga tao na pag nakabuo si Marcos niyan, yan yung lulutas ng korupsyon. Huwag nyo pong iasa kay Pangulong Marcos ang paglutas ng korupsyon. Kasi in the first place, kaya nga naging korap yung mga opisyal na yan dahil lalamya-lamya eh. Di ba? Kaya nga naging korap yung mga opisyal natin dahil sa tingin nila, wala namang kakayahang gawin to si Pangulong Marcos. Tapos siya yung ine-expect nyo na lulutas. Tama na yan na hindi bumibitiw si Marcoleta. Tama na yan na yung mga taong bayan ay nakikita nila yung pagkakamali nitong mga mula sa mga congressman, DPWH, senador, etc. Hanggang sa mga kontraktor. Taong bayan ng magsusolusyon. At ang solusyon nila, medyo matagal pa, pero unti-unti na kayo na-expose lahat. Binuwag nga yung PACC, correct? Hindi mo na sanang hindi ka na dapat magtatayo pa ng body independent. Meron na eh. Binuwag. Kaya ito po, dalawa po to, no? Nakikita natin, gusto nilang ilusot talaga